Magandang araw po sa inyong lahat. Saang dako man kayo naroroon, ay bumabati po ako ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat. Isang paanyaya sa lahat na kapwa nating Pilipino. Ako, si Roger Manlangit na isang Pilipino na katulad mo, ay nagmamahal sa ating bayan, ang bayang Pilipinas. Ito po ay isang panawagan na anuman ang iyong kinikilalang samahan, pampulitika, kaanib ka man o supporter, ay may malaking ambag ka sa panawagang ito. Isantabi muna natin ang mga kulay sa politika. Ikaw man ay pula, yellow, pink, maging blue or green. Mangyaring ang lahat po ay makipagkaisa sa panawagang ito. Ano man ang iyong denominasyon, Kristiyano ka man o Muslim, Buddhist o anumang uri ng samahang pangrelihiyon, hinihingi po ng panawagang ito ang iyong pakikisa at pakikisama sa mahalagang gawain ito. Ang ating bayan ay nahaharap sa matinding pagsubok sa ekonomiya at politika na ang lahat ay naapektuhan ng mga kaganapang ito. Disclaimer: hindi ko po pinaalis sa kanino man na talikuran ang inyong pinaniniwalaang pampulitikang samahan, higit lalo na ang samahang pangrelihiyon na inyong kinaaaniban. Ang panawagang ito ay paanyayang magsakripisyo na makapag-alay ng ang bawat isa na manalangin sa ating iisang Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa aklat ni Propeta Joel chapter 2, verse 13. Kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Una, ay humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon upang maging marapat tayong humarap na makapanalangin sa Kanya at makatanggap ng Kanyang biyaya. Ikalawa, mayroon tayong mga kababayan na nasa malalayong lugar ng Pilipinas na maaari ring mapaabutan itong panawagan, maging ang mga OFW at ang mga nagbabakasyon man o naninirahan na sa ibang bansa sa pamamagitan ng social media. Ang oras sana ay kung maaaring gumising tayo ng ikatatlo ng madaling araw at simulan ng individual upang sabay-sabay na kahit nasaang dako man tayo ng mundo ay makapanalangin tayong lahat na katulad ng sumusunod na panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy mong ipinadadaloy sa aming mga puso. Ako po ay humihingi ng kapatawaran mo sa lahat ng nagawa kong kasalanan upang maging marapat akong makahiling sa iyong banal na harapan na ang iyong bayang Pilipinas ay nahaharap sa matinding krisis sa ekonomiya at politika na nadadamay po kaming lahat na mga Pilipino. Kahit na yaong iba ay nasa ibang bansa na, ay nag-aalala sa kani-kanilang pamilyang naiwanan dito sa Pilipinas. Panginoon, maawa ka po. Amin pong idinadalangin ang kaayusan ng lahat ng mga namumuno dito sa bansang Pilipinas, lalo't higit ang Pangulo at ang ikalawang Pangulo. O Panginoon, kapayapaan sa bawat mamamayang Pilipino na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa naging giyera sa Middle East. Ama namin Diyos, amin pong ipinakikiusap sa banal na harapan ang aming mga lider ng bansa, ang aming Pangulo at ang ikalawang Pangulo
at ang lahat ng katuwang sa gabinete ng Pangulong Marcos. Ang paninilbihan nila ay sa bayan at sa iyo. O mahal namin Diyos, pakilikhaan mo po kaming lahat ng panibagong pusong laman, lalo tigit ang mga lider na ito, upang makapagtagumpay silang makapanilbihan sa bayan at sa iyo, upang ang ekonomiya dito sa bayan ng Pilipinas ay maging maayos at magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa sa kani-kanilang mga puso. Panginoon, maawa ka po. Ang kalayaan sa pagpili ng sinusuportahang lider ay mabuti, subalit nagkakanya-kanya na naman ang bawat mamamayan sa pagsuporta sa mga lider na ito ng bansa, kung kaya't amin pong hinihiling at ipinakikiusap sa iyo o aming Panginoon na pakilukuban mo po ng iyong banal na espiritu ang bawat mamamayang Pilipino upang kahit na magkakaiba ang paniniwala sa usaping pangpolitika ay maglalaban-laban lamang sila sa prinsipyo ng politika at hindi personal, upang pataasin ang antas ng paninilbihan sa bayan at sa mamamayan, lalo't higit ang mga lider ng bayang Pilipinas. Panginoon, maawa ka po. Marahil ay hindi sapat ang mga panalangin aming nabanggit at hindi tama ang mga salitang namutawi sa aming mga bibig, kung kaya't ang aming idinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, upang ang mga salitang hindi tama at hindi naman namin kayang usalin ay siya na po ang magpahayag nito sa iyo, o aming Panginoon Diyos at Ama. Panginoon, maawa ka po. Hallelujah! Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Yan po ay nasusulat sa Revelation chapter 19 verse 1. Ganyan po tayo sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon. Ika-4, kung hindi ka nakasasabay sa 3 a.m. prayer na ito, ay pumili ka ng oras na maluwag para sa iyo. Pwedeng sa hapon, sa umaga o sa gabi na convenient sa oras mo. Pakiusap na magkaisa po tayo sa panawagang ito na ilapit na natin sa Panginoon Diyos ang ating mga lider ng bansa at ang kani-kanilang supporters upang tayo ay tulungan ng ating Amang nasa langit na magkaroon na ng kapayapaan at kaayusan sa ating mga lider at supporters, at ang ating bansa ay makabalik na sa normal na kalagayan. Hindi man magkakasabay-sabay, ay maglaan po tayo ng ilang sandali ng panawagang ito ng pananalangin sa iisang Diyos at Ama natin, na sa bawat oras ay mayroong 24/7 na nananalangin ng kapayapaan at kaayusan para sa ating mga leader at supporters. Hindi malayong ating makamit ang inaasam nating kaayusan sa lahat ng bagay. Maraming salamat po sa Diyos.